Noong nakaraan, dahil sa panuloko nitong si James kaya naman naging dahilan nito para maaksidente itong si Diane. Samantalang malaki naman ang pasalamat nitong si Mr. Smith sa doktor na sumagip sa kanyang anak. Napansin naman ni Vincent na halos ilang araw nang hindi umuwi ang kanyang asawa. Nagpaalam lamang itong magkaroon lamang sila ng malagang meeting sa negosyo, ngunit may nakapagsabi sa kanya na nagtungo ito sa ibang bansa kasama ni Jimmy Morris. Doc, bilang pasalamat ko sa iyo, tutulungan kitang mabigyan ng legal advice. Pero alam mo, hindi biro ang ganitong proseso. Kailangan ito ng sapat na panahon. Miss Smith, nakahanda ako sa lahat ng gagawin. Doc, hindi ka ba natatakot sa magiging bunga nito? Malaking katanungan ito sa mga anak niyo. Alam niyo, maraming kabataan na napariwara dahil sa broken family. Alam mo, kung hindi ko ito gagawin, ako lang ang nahirapan eh. Anyway, maraming salamat nga pala sa advice mo, pero hindi pa rin mababago ang desisyon ko. O siya nga pala, bakit mukhang marami kang mga gamit na dala at medyo nabasa pang iba? Hay nako Doc, nag-resign na ako sa office na pinapasukan ko. Ayaw ko nang makita pa ang lalaki ng loko sa akin. Kung ganun, Miss Smith, magkatulad pala tayo ng sitwasyon ano? Ikaw, niloko ng fiancé mo at ako naman, niloko ng asawa ko. Alam mo, pwede kitang tulungan na makapasok ng trabaho sa office ng lawyer ko. Ganun ba, Doc? Sige, kung okay lang sa inyo. This week, samahan mo ako. Ipapakilala kita sa kanya para naman magkasimula ka na ng trabaho mo. So paano? I have to go. May mga pasyente pa akong dapat asikasuhin eh. Tatawagan na lang kita. Samantalang matapos ng meeting ni na Amanda ay muli silang nag-usap ni Jimmy. Amanda, pwede ba tayo mag-usap saglit? Jimmy, sumama ako sa team natin para sa mahalagang meeting nito sa abroad. Amanda, paano tayo? Jimmy, pwede bang itigil na natin ito? Walang magandang patutunguhan ito. Hindi pwede, Amanda. I'll do anything to you. Noon, malungkot ka noong mag-isa ka lang. At namayan kita at ngayong sasabihin mong wala na tayo? Jimmy, alam mo, nalata na Vincent itong ginagawa natin. Ayaw ko namang masira ang pamilya ko at tuluyang masira ang pagkakaibigan niyong dalawa. Pero Amanda, akala ko ba mahal mo rin ako? Jimmy, I'm really sorry pero huling beses na itong magkasama tayo sa meeting. Magre-resign na rin ako para sa kabuti ng pamilya ko. No, Amanda. Paano ang karir mo? Gustuhin mo bang mula ang lahat sa'yo? Jimmy, nakapag-desisyon na ako. Sige na, kailangan ko nang mag-ayos ng mga gamit ko. Hindi na lamang nakapagsalita pa itong si Jimmy. Samantalang palagi namang tinatanong ni Syra sa kanyang ama kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ang kanilang mami Amanda. Hindi makasagot itong si Vincent. Sinabi na lamang nito na abala sa trabaho ang kanyang ina. Ngunit sa loob-loob nitong si Vincent alam niyang may ginagawang kalokohan ang kanyang asawa. Samantalang muling nagkausap naman sina Diane at Vincent, gusto ng doktor na tulungan ang dalaga na magkaroon ng panibagong trabaho kaya naman ay isinama niya ito para makipagkita sa kanyang abogado. Alam niyang hindi siya nito bibiguin. Teka lang, Doc. Bakit nandito tayo sa beach resort? Akala ko ba tutulungan mo akong makahanap ng trabaho? Oo, Miss Diane. Nandito kasi ang lawyer ko sa my beach dahil nagsasanay siya ng isang surfing. Nako, Doc. Hindi ba nakakatakot ang ganyang sports? Paano kung merong malalaking mga alon? Hindi naman, attorney. Nasanay lang sila. Kapag marunong ka na rin, ang sarap sa pakiramdam habang lumulutang ka sa babaw ng dagat. Sige, dumito ka na lang muna ha. At pupuntahan ko itong si Attorney Cervantes. Ano? Si Jared Cervantes? Ang attorney niyo, Doc? Oo, siya. Bakit? Kilala mo ba siya? Oo, Doc. Magkasama kami sa isang school. At alam niyo, ang sobrang yabang niyan. Kaya lagi akong naiinis sa kanya eh. Ganun ba, attorney? Pero mukhang hindi naman ah. Syempre, Doc. Kasi kliyente niya kayo. O sige, attorney.
Tatawagan ko na si Jared Attorney Jared! Oh Doc, bakit kayo narito? Well, gusto ko ring mag-surfing para ma-relax ang sarili ko. At the same time, meron akong ipapakilala sa'yo na gustong ipasok mo sana sa office nyo. Nako Doc, sino ba yan? Baka hindi ako makatanggi sa'yo. Jared, baka kilala mo itong sa attorney Diane Smith. Nako Doc, at sinong hindi nakakilala sa isang magaling na abogada? Pero sa tingin ko, lagi siyang high blood sa akin kapag nakita niya ako. Ewan ko ba? Samantalang, ganito lang naman talaga ang kinikilos ko Attorney Smith, maswerte ka kasi si Dr. Taylor pala ang nakausap mo. O sige bukas, pumunta ka sa office. Ihanda ko na ang magiging opisina mo doon dahil alam ko namang magaling ka ring abogada. Attorney Jared, salamat at hindi mo ako binigo. Nako Doc, ikaw pa. So come on, let's surfing dahil magandang panahon ngayon. Oo nga, yan nga ang isa sa pinunta ko dito ikaw Miss Smith, baka gusto mong sumama sa amin. Pero Doc, hindi kasi ako marunong mag-surfing Kung gano'n hindi tuturuan kita. Wala na nagawa pa itong si Diane kundi pumayag na lang. Ilang beses niya itong sinubukan hanggang sa naging marunong na ito. Doc, grabe. Ang sarap pala sa pakiramdam. Parang naglalakad lang ako sa ibabaw ng mga alon. Maraming salamat talaga, Doc. Huwag ka muna salamat sa akin dahil maraming beses pa tayo magkasama dito para mag-surfing at panigurado akong makalimutan mo ang sakit ng dulot ng fiancé mo. Wala na, Doc. Wala na siyang puwang sa puso ko. Ganon, siguro kapag talagang nilelit go mo na ang isang tao. Well, good news yan. Para naman makafocus ka na sa bago mong trabaho. So, paano? Mauna na ako At kung gusto mong mag-surfing ulit, tawagan mo na ako dahil sasamahan kita. Talaga, Doc? Ano ka ba? Vincent na lang tawag mo sa akin. O sige na attorney, bye. Biglang lumapit itong si Vincent sa kanya at hinalikan nito sa kanyang pisngi. Bye attorney, see you soon. Samantalang nagulat naman itong si Diane sa ginawang panghalik nitong si Vincent sa kanyang pisngi. Kinabukasan, unang araw sa bagong opisina ni Diane, welcome naman ito sa management dahil alam nilang magaling itong abogada. So, Attorney Smith, ito na nga pala ang maging office mo. Attorney Cervantes, maraming salamat talaga sa iyo. Huwag ka sa akin magpasalamat kay Dr. Vincent dahil siya ang dahilan para makapasok ka dito. So, good luck sa bago mong office Napangiti na lamang itong si Diane. Samantalang umuwi naman itong si Amanda mula sa kanilang business meeting sa ibang bansa. Yaya, nasaan ang mga bata at si Vincent? Ma'am, nasa school na po ang mga bata at si Doc naman naroon lang sa kanyang opisina natutulog. Yaya, tulungan mo ako maghanda. Gusto ko silang surprisahin. I decided na tuluyang na akong mag-resign sa trabaho ko para malagaan ang mga bata at ang asawa ko. Pero ma'am, ilang araw na rin hindi pumupunta dito si Doc Ako na lang ang nag-aasikaso ng mga bata. Lagi na lang nitong tinatanong kung nasaan kayong dalawa. Sinasabi ko na lang na marami kayong ginagawa sa trabaho. Maraming salamat talaga, Yaya. Kaya nga, I realize na itutuon ko na lang muna ang sarili ko sa mga anak ko at sa asawa ko para naman makabawi din ako sa kanila. Samantalang tinawagan naman itong si Vincent itong si Diane. Kinumusta nito sa kanyang bagong trabaho. Hello? Vincent, mabuti at napatawag ka. Attorney, kumusta ang bago mong trabaho dyan? Ayos lang naman, Vincent. Medyo busy pero kaya naman. May libre ka bang oras mamaya? I need to talk to you. Naku, kung legal advice ang kailangan mo, why not? Okay, attorney. Susunduin kita mamaya pag out mo sa trabaho mo. Sige, Vincent. Ilang oras nang nakalipas ay nagsiuwian na rin ang ibang empleyado. Nagpaalam na rin itong si Diane kay Jared para mauna na siyang umuwi. Here you are. Vincent, kanina ka pa ba dito? Ano? Kakarating ko lang din naman Saan ba tayo pupunta? Mukhang mahalaga yung sasabihin mo sa akin
Ano kaya ang sabihin ni Vincent kay Diane? Matutuloy din kaya ang plano ni Amanda para sa kanyang pamilya? Paano kung gaganti itong si Vincent sa ginawa ng kanyang asawa? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating palampasin ang mas tumitindi pang magaganap sa ating part 3. Abangan!